Sa masikip na eskinita kung saan halos magkadikit ang mga bubong at ang mga kable ng kuryente na para bang sapot ng gagamba sa itaas. Doon lumaki si Mara. Kapag umuulan, tila sabay-sabay ang tunog ng pataksero. Parang palakpak ng langit na hindi malaman kung papuri ba o paalala ng kahirapan. 4:00 pa lamang ng umaga ay gising na siya. Una niyang naririnig ang pag-ubo ng kanyang ama sa kabilang bahagi ng kurtinang naghahati sa kanilang maliit na silid. Isang tuyong ubo na para bang may kasamang paghingi ng tawad. Hindi kailangang magsalita ng ama niya. Alam ni Mara na masakit na naman ang dibdib nito. Tahimik siyang babangon para hindi magising ang dalawa niyang kapatid. Mag-iinit ng tubig, maghahanda ng lugaw na may kaunting asin. Minsan, merong itlog, kadalasan naman ay wala. Pagkatapos ay tutungo siya sa palengke upang kumuha ng sampagita na siya namang inilalako niya sa hapon. Sa umaga ay estudyante siya. Maayos ang uniforme kahit luma. Maingat magsalita, laging may dalang pangarap. Sa hapon naman, tindera siya ng bulaklak. Nakangiti sa mga taong nagmamadaling pumasok sa simbahan, umaasang merong bibili. Isang araw, habang nakapila sa registrar ng paaralan, narinig niya ang usapan patungkol sa scholarship ng isang foundation. "Full support hanggang kolehiyo," sabi ng guro. "Para sa may pangarap at pangangailangan." Parang may ilaw na biglang sumindi sa loob ni Mara. Nurse, yun ang gusto niya. Hindi dahil sa uso o dahil may kamag-anak sa abroad, kung hindi dahil gusto niyang gumaling ang kanyang ama. Gusto niyang hindi na ito umubo sa madaling araw. Gabi na nang magsimula siyang magbenta sa labas ng simbahan. Ang hangin ay may halong amoy ng kandila at pati na ring usok ng jeep. Hawak niya ang kumpol ng sampagita habang pinagmamasdan ng mga taong pumapasok. May mga dalang problema at pati na rin may dalang pag-asa. "Miss, pabili po ng sampagita." Marami ang dumaraan. Ilan ang tumitingin. Kakaunti ang bumibili. Nang gabing iyon, malakas ang ulan. Isa-isa nang nagsarahan ng mga tindahan. Basang-basa ang tsinelas ni Mara. Nanginginig ang mga kamay niya. Halos sumuko na siya nang may lalaking nakapayong ang huminto sa harapan niya. "Magkano ang lahat?" tanong nito. "Lahat po. 100 po ang 20. Iniabot ng lalaki ang 500. "Sa'yo na ang sukli." Natigilan si Mara. "Po?" "Para sa pangarap mo," sagot nito, sabay ngiti. Hindi niya alam kung bakit, pero pakiramdam niya ay nakita siya ng lalaking iyon. Hindi lang bilang tindera, kung hindi bilang taong may pangarap. Umuwi siyang basa ngunit magaan ang pakiramdam. Sa unang pagkakataon, naniniwala siyang baka totoo nga na kahit sa masikip na eskinita, may ilaw na nakalaan para sa kanya. Kinabukasan, hindi nawala sa isip ni Mara ang sinabi ng lalaki. "Para sa pangarap mo." Paulit-ulit iyong bumabalik habang siya'y naglalakad papasok sa paaralan. Sa klase, habang nagtuturo ang guro patungkol sa human anatomy, mas lalo siyang naengganyo. Iniisip niya ang ama, kung papaanong gumagana ang baga, kung bakit ito humihina, at kung papaano itong pwedeng pagalingin. Pag-uwi, inabutan niya ang ina na nagbibilang ng barya sa mesa. "Kulang pa rin," bulong nito. Doon nagpasya si Mara. Mag-a-apply siya ng scholarship. Gabing-gabi na nang simulan niyang isulat ang essay. Sa ilalim ng mahinang bombilya, isinulat niya ang kanyang buhay. Ang pagbangon ng maaga, ang pagtitinda ng sampagita, ang pangarap maging nurse para sa kanyang pamilya.
Hindi siya magaling sa malalim na salita, pero totoo ang bawat pangungusap. Isinulat niya kung papaano niyang nakikitang parang kandila ang bawat taong pumapasok sa simbahan. Umaasa ng liwanag at nais niyang maging ilaw rin para sa iba. Habang sumusulat, biglang lumakas ang ubo ng kanyang ama. Napahinto siya at tumakbo sa tabi nito. Hinawakan niya ang kamay ng ama. Tay, konting tiis pa po. Magiging nurse din po ako balang araw. Ngumiti ang ama kahit hirap. Hindi mo kailangang maging nurse para mahalin kita, anak. Pero kailangan ko po, Itay, para masuportahan ko po kayo sa paggaling ninyo. Isinama niya sa essay ang pangungusap na yon. Ilang araw ang lumipas, natanggap niya ang email para sa interview. Hindi siya makapaniwala. Halos maiyak siya sa harap ng computer shop. Nay, nasa shortlist ako. Sigaw niya pag-uwi. Napayakap ang kanyang ina, kahit pagod sa maghapong paglalabada. Alam kong kaya mo, anak. Sa araw ng interview, suot ni Mara ang pinakamaayos niyang damit. Lumang blouse na tinahi ng ina para magmukhang bago. Nanginginig ang kamay niya habang pumapasok sa opisina ng foundation. At doon niya nakita ang lalaking bumili ng sampagita. Saglit silang nagkatinginan, parang may lihim na koneksyon. Good morning, pati nito, parang hindi siya kilala. Ngunit sa mga mata nito, may pamilyar na liwanag. Habang sumasagot si Mara sa mga tanong, hindi siya nagkunwari. Inamin niya ang kahinaan, ang takot, at ang pagod. Pero mas malinaw ang determinasyon. Paglabas niya ng gusali, huminga siya ng malalim. Hindi niya alam ang magiging resulta. Pero sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may nakarinig sa kanyang kwento. At minsan, sapat na yon para magpatuloy. 2 linggo ang lumipas bago lumabas ang resulta. Bawat araw ay tila mas mahaba kaysa dati. Tuwing magbubukas siya ng cellphone, kabado ang dibdib niya. Dumating ang email isang hapon habang nagtitinda siya. Thank you for your application. Hanggang doon pa lamang ang nabasa niya. Ramdam na niya ang kasunod. Hindi siya napili. Parang biglang naging mas maingay ang paligid. Mas matinis ang busina ng jeep. Mas mabigat ang hangin. Pinilit niyang ngumiti sa mga bumibili. Pero nanginginig ang boses niya. Pag-uwi, tahimik siyang pumasok sa bahay. May balita na ba, anak? Tanong ng ina. Umiling siya. Hindi umimik ang ama. Pero mas masakit ang katahimikan nito. Sa gabing iyon, umupo siya sa labas ng simbahan kahit wala siyang paninda. Pinagmamasdan niya ang mga kandila. Hanggang dito na lang ba? Bulong niya. Naalala niya ang lalaking nakapayong. Akala niya, yun na ang simula ng himala. Pero siguro, hindi lahat ng may ilaw ay para sa kanya. Ilang araw pa, lalong lumala ang ubo ng ama niya. Isang madaling araw, bigla itong nahirapang huminga. Nataranta sila. Dinala nila ito sa pampublikong ospital. Kailangan po ng operasyon, sabi ng doktor. Pero kailangan po ng deposito. Halos mawala ng kulay ang mundo ni Mara. Wala silang pera. Sa hallway ng ospital, umiyak siya ng tahimik. Hindi dahil sa scholarship. Hindi dahil sa pangarap. Kung hindi dahil pakiramdam niya, nabigo siya bilang anak. Kung natanggap lang sana ako, hindi sana ganito kabigat ang pakiramdam ko. Bulong niya sa sarili. Pero sa gitna ng kawalan, may lumapit na social worker. May nag-donate para sa pasyente ninyo, sabi nito. Napatigil si Mara. Sino po? Anonymous. Hindi niya alam kung maniniwala siya. Pero sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, may pag-asa ulit. Hindi pa niya alam na ang pinakamalaking twist ng kanyang buhay
ay hindi pa pala dumarating. Dahil doon ay matagumpay ang naging operasyon ng ama ni Mara. Hindi agad naging madali ang paggaling, ngunit unti-unting bumalik ang lakas nito. Sa bawat pagmulat ng ama niya, parang may himalang muling nabubuhay. Isang linggo matapos ang operasyon, may tumawag mula sa foundation. "May kailangan kang kunin dito," sabi sa kabilang linya. Pagpunta niya roon, sinalubong siya ng isang staff na may dalang sobre. "Nag-iwan siya nito para sa'yo." "Siya?" tanong ni Mara. Tahimik lang ang staff. Pumanaw na siya. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa kanya. Nalaman niyang namatay ang founder ilang araw bago ang operasyon ng kanyang ama. Inatake daw ito sa puso. Dahil doon, nanginig ang kamay ni Mara habang binubuksan ang sulat. At nang mabuksan niya, pinasa niya ito. "Hindi lahat ng tulong ay kailangang ipagsigawan. Minsan, ang tunay na pagtulong ay yung hindi alam ng tinulungan kung sino ang nagbigay. Hindi ka napili sa scholarship list dahil gusto kong hindi ka ma-pressure. Pero pinili kita sa mas tahimik na paraan. Maniwala ka sa sarili mo kahit wala ako." Napaw po si Mara. Hindi siya nabigo. Pinili siya, hindi para sa papuri, kung hindi para sa pagkakataon. May kasama ring dokumento sa sobre. Isang trust fund para sa pag-aaral niya hanggang kolehiyo. Dahil doon, ay napaiyak siya. Hindi siya makapaniwalang mangyayari ang bagay na ito. Hindi niya ito inaasahan. Hindi dahil sa lungkot lang kaya siya napaiyak, kung hindi dahil sa bigat ng responsibilidad. May tao palang naniwala sa kanya, hanggang sa huli nitong hininga. Sa pag-uwi niya, hinawakan niya ang kamay ng ama niya. "Tay, tuloy na po ang pangarap." "Talaga anak?" Napangiti ang kanyang ama. "Alam kong may dahilan ng lahat." Sa gabing iyon, tumingala si Mara sa kalangitan. Hindi siya nagtanong kung bakit. Sa halip ay nagpasalamat siya. Dahil minsan, ang anghel ay hindi nagpapakilala. Hindi naging madali ang kolehiyo para kay Mara. Kahit may pondo, kailangan pa rin niyang magtrabaho para sa araw-araw na gastusin. Naging working student siya. Tagalinis ng klinika sa umaga. Estudyante sa hapon. May mga gabing umiiyak siya sa pagod. May mga exam na halos hindi niya kayanin. Pero sa tuwing gusto niyang sumuko, naalala niya ang sulat. "Maniwala ka sa sarili mo, kahit wala ako." Sa ikalawang taon, muling na-ospital ang ama niya. Hindi na kasing lala, pero sapat para takutin siya. "Anak," sabi ng kanyang ama, "kahit anong mangyari, huwag mong ihinto ang pag-aaral mo." "Hindi po, Itay. Lalaban tayo." Unti-unti, gumanda naman ang kalagayan nito at unti-unti rin, mas tumatag si Mara. Sa graduation day, suot niya ang puting uniforme ng nurse. Habang inaabot niya ang diploma, napatingala siya. Hindi niya man makita ang lalaking tumulong sa kanya. Ramdam niya ang presensya nito. Hindi siya nakarating dito mag-isa. At ngayon, handa na siyang maging ilaw para sa iba. Maraming oportunidad sa ibang bansa. Maraming nagsabi na sayang ang lisensya kung hindi niya gagamitin sa mas malaking sahod. Pero pinili ni Mara na manatili. Sa pampublikong ospital malapit sa kanilang eskinita siya nagtrabaho. Araw-araw kaharap niya ang mga pasyenteng kapareho ng kanyang ama. Mga taong kapos sa pera, pero hindi sa pag-asa. Isang gabi, may batang babae ang dumating sa emergency room kasama ang nanay nito. Payat, nanginginig, hawak ang maliit na supot ng sampagita. Napatigil si Mara. Parang nakikita niya ang sarili. Pagkatapos ng shift, lumabas siya ng ospital. Naroon ang bata, nagbebenta rin ng bulaklak. "Magkano ang lahat?" tanong ni Mara.
200 lang po. Iniabot niya ang 1,000. Sa'yo na ang sukli. Po, para sa pangarap mo. Napangiti ang bata. Sa sandaling iyon, naintindihan ni Mara ang tunay na ibig sabihin ng pagtulong. Hindi ito tungkol sa pera. Hindi ito patungkol sa utang na loob. Ito ay patungkol sa pagpasa ng liwanag. Lumipas ang mga taon. Gumaling ng tuluyan ng ama niya. Nakapagtapos sa pag-aaral ang kanyang mga kapatid. Tuwing dadaan si Mara sa eskinita, hindi niya na nakikita ang kahirapan lang. Nakikita niya ang simula. Ang ulan ay hindi na simbolo ng lungkot, kung hindi paglilinis. Ang ilaw ng kandila ay hindi na kahilingan, kung hindi pasasalamat. Isang araw, may dumating na liham sa ospital, galing sa batang tinulungan niya noon. Nakapasa raw ito sa scholarship ng parehong foundation. Salamat po sa paniniwala. Sulat nito. Dahil doon ay napaluha si Mara. Naisip niya ang lalaking nakapayong sa ulan. Ang lihim na kamay na umaalalay sa kanya. Ang sulat na nagbigay ng lakas. Ang buhay pala ay parang kandila. May maunang maubos para may magliwanag. At habang may isang taong handang maniwala sa pangarap ng iba, hindi kailanman mawawala ang ilaw, kahit sa pinakasiksik na eskinita. Sa uling pagkakataon bago siya umuwi, tumingin siya sa langit at bumulong. Salamat. Ipagpapatuloy ko na. At sa gitna ng ingay ng lungsod, may isang liwanag na hindi kailanman namatay. Ang liwanag ng pusong piniling tumulong kahit walang nakakakita. Makaraan ng maraming taon, nagbago ang mukha ng eskinita sa Quiapo. May ilan ng konkretong bahay. May bagong pintura ang dating kupas na pader. At mas maliwanag na ang ilaw sa kanto. Ngunit may mga bagay na nanatiling pareho. Ang amoy ng bagong sinding kandila. Ang mahinang dasal sa gabi. At ang mga batang nangangarap sa gitna ng ingay ng lungsod. Si Mara ay hindi na lamang staff nurse. Siya na ang namumuno sa isang maliit na community health program na itinayo niya malapit sa Quiapo Church. Tuwing Sabado, libre ang check-up para sa mga senior citizen at mga batang walang kakayahan dahil ito sa tulong ng mga kaibigan niyang doktor. Nakalagay roon ang malaking banner para naman kapansin-pansin. May isang simpleng silid lamang doon na may electric fan, ilang upuan, at isang cabinet ng gamot na madalas ay kulang pero hindi nawawalan. Sa dingding ng opisina, may nakasabit na isang lumang sobre. Maingat na naka-frame. Hindi niya ipinagsasabi kung kanino galing. Pero tuwing napapagod siya, pinabasa niyang muli ang laman noon. Hindi para alalahanin ng utang, kung hindi para alalahanin ng dahilan. Isang hapon, habang nagliligpit siya ng mga papel, may kumatok sa pinto. Isang dalagang naka-uniforme ng nursing student ang pumasok. Ma'am, ako po si Lyra. Sabi nito, medyo kinakabahan. Isa po ako sa mga natulungan niyo dati. 2nd year na po ako sa susunod. Gusto ko pong mag-volunteer dito tuwing bakasyon. Saglit na natigilan si Mara. Sa mga mata ng dalaga, nakita niya ang parehong apoy na minsan ay nagninga sa kanya. Ang apoy ng pagnanais na makatulong, hindi lang makaahon. Sigurado ka ba? Tanong niya. Opo ma'am. Isa po kayo sa tumulong sa akin noon, kaya gusto ko pong ipasa ito. Napangiti si Mara. Yan ang salitang matagal na niyang hinihintay marinig mula sa iba. Ipasa. Hindi pala nagtatapos ang himala sa isang tao. Lumalago ito. Kumakalat. Parang ilaw na nagsisindi ng isa pang kandila. Pagkatapos, umalis na si Lyra. Lumabas si Mara at tumayo sa gilid ng kalye. Ang araw ay papalubog na at ang langit ay may kulay kahel na unti-unting nagiging lila. Sa paligid, naroon pa rin ang ingay. Mga nagtitinda, mga batang naglalaro, mga tricycle na dumaraan. Sa di kalayuan, may batang lalaking may hawak na sampagita.
Nakangiti ito habang inaalok ang mga dumaraan. Hindi sumikip ang dibdib ni Mara sa tanawing iyon. Sa halip, napuno ito ng paniniwala. Marahil hindi niya mababago ang buong mundo. Hindi niya mapapawi ang lahat ng pag-ubos sa madaling araw o ang lahat ng luha sa hallway ng ospital. Pero kaya niyang magbigay ng pagkakataon. Kaya niyang maniwala sa isang bata. Kaya niyang magpasa ng ilaw. At sa tahimik na sandaling iyon, naunawaan niya ang pinakamatinding twist ng kanyang buhay. Ang taong akala niya ay nawala na, ay hindi kailanman nawala. Nabuhay ito sa bawat pasyenteng kanyang inaalagaan, sa bawat estudyanteng kanyang sinusuportahan, at sa bawat batang tinutulungan niyang maniwala sa sariling kakayahan. Ang tunay na pamana ay hindi pera, hindi pangalan, hindi karangalan. Ito ay lakas ng loob na ibinibigay sa iba, kahit hindi ka nila makita. At habang unti-unting nagsisindihan ang mga ilaw sa paligid ng Quiapo, isang bagay ang tiyak. May mga ilaw na hindi mamamatay. Dahil ang mga ito ay hindi gawa sa kandila, kung hindi gawa sa pusong piniling magmahal, maniwala at magpatuloy. Sa kwentong ito ay marami tayong mapupulot na aral. Ang pagkabigo ni Mara sa scholarship, ang naging daan para sa mas tahimik ngunit mas malalim na biyaya. Minsan, ang hindi ng mundo ay proteksyon o paghahanda para sa mas tamang pagkakataon. Hindi lahat ng kabutihan ay kailangang ipagsigawan. Ang tunay na pagtulong ay naghahanap ng papuri. Naghahanap ito ng pagbabago sa buhay ng iba. Maaaring magsimula sa masikip na eskinita, sa pagod, at pati na rin sa luha. Pero kung may determinasyon at paniniwala, may pag-asa kang makakatawid sa dilim. Mas naging makabuluhan ang tagumpay ni Mara nang piliin niyang bumalik at tumulong sa komunidad. Ang tagumpay na hindi ipinapasa ay nagtatapos, pero ang tagumpay na ibinabahagi ay lumalago. Hindi pera o pangalan ang nagpatuloy sa kwento, kung hindi ang paniniwalang kaya mong maging ilaw para sa iba. Kaya palaging tandaan, kapag may naniniwala sa'yo, maniwala ka rin sa iyong sarili. At kapag ikaw naman ang nakakaangat, maging dahilan ka rin ng paniniwala ng iba at ng kanilang tagumpay. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo. At sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, ano ang masasabi nyo sa ating kwento sa araw na ito? I-comment nyo naman sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out.